Kaya pala, pipi siya. Paano naging pipi? Nga. Kahit anong pagpapahirap, pagpapagutom, at pagpapahirap ang ginawa namin sa kanya, hindi pa rin siya nagsalita. Diyos ko po, kasalanan ko po. Hindi ako naniniwalang pipi ka. Magsalita ka. Anong sakit ang nakuha ni Chan Shantong Lao? Anong sakit ang nakuha niya? Kahit anong matinding pagpapahirap ang ginawa namin, hindi pa rin siya nagsalita. Huwag ninyo siyang patayin. Binibining Wang, kapatid ko po yon. Mayroon siyang matinding pagmamalasakit sa kapwa. Magaling, kahangahangang galing. Siyempre, ang ikalawang kapatid ko ay mula sa templo ng Shaolin. Ang templo ng Shaolin ay karapat-dapat na maging pinakamataas sa mundo ng martial arts. Naku po, sa gitna ng bundok, saan kaya ako tatakas? Duwag, takas lang ang inisip. Nakakahiya. May multo kaya? Buti na lang hindi sumunod. Kung ganyang kakatakot, huwag kang magkunwaring bayani. Hindi po. Nakita ko po na marami sila at inaapi ang isang batang babae. Kaya po ako lumaban kahit alam kong mahina ako. Wala po akong intensyong maging bayani. Kaya pala, nagmamalaki ka. Magdurusa kang ngayon. Naku po, ang galing ng master na ito. Hindi pa siya nakakarating pero ang boses niya ay napakalapit na. Mamamatay na po ako ngayon. Naku po, Senyor, Master Senyor. Hindi ko po sinasadyang mang-istorbo, pakigabayan po ako, Senyor. Hindi ako ang guro mo. Paano kita gagabayan? Tama nga po. Marami po ang kalaban at alam kong mahina ang aking martial arts. Hindi, kailangan ko nang umalis agad. Wala nang daan sa harap ng bundok na ito. Nasa paanan sila ng bundok. Saan ka tatakbo? Tatanungin kita, ano ang connection mo sa tuktok ng Piao Miao? At naglakas loob kang iligtas ang isang tao sa bingit ng kamatayan? Ano ang tuktok ng Piao Miao? Palasyo ng Lingju? Ngayon lang po narinig ng abang mong monghe. Ako po ay isang monghe mula sa templo ng Shaolin. Ngayon lang po ako bumaba ng bundok. Sa madaling salita, ang mga nangyari ay mahirap ipaliwanag. Puno kang panloob na lakas at ang paraan ng iyong paghinga at paggalaw ay hindi kailanman ang Buddhist internal Kung Fu Shaolin. Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Ibaba mo ako. Ano pa ang pinagsasabi mo? Sabi ko ibaba mo ako. Ano ang ibaba ka? Nasa loob akong sako sa likod mo. Hindi mo pa ako ilalabas? Maliit na dalaga, ikaw pala ang kumakausap sa akin. Hindi ka ba pipi? Sino ka ba talaga? Ako ang lola mo. Lola, hindi po ako makapaniwala. Ang boses ninyo po ay napakatanda. Alam ko na, sabi nila may isang uri ng salamangka sa mundo. Tinatawag itong pagbabalik loob ng kaluluwa sa ibang katawan. Saan mo ninakaw ang singsing na ito? Hindi po, ang abang monghe ay isang relihiyoso. Paano po ako magnanakaw? Ibinigay po ito sa akin. Kalokohan. Totoo po. Ibinigay po ito sa akin ng isang matandang ginoo bago siya pumanaw. Ano? Bago pumanaw? Ang matandang ginoo na sinasabi mo ay patay na? Kung hindi po, hindi ko po ito kukunin. Ang abang monghe ay isang relihiyoso. Ano po ang pakinabang ng singsing na Jede? Pero kung hindi ko po ito kukunin, natatakot po ako na hindi matahimik ang kaluluwa ng matandang ginoo. Kaya po, kailangan ko lang sundin ang kanyang kagustuhan. Ang matandang ginoo na sinasabi mo, ano ang hitsura niya? Mayroon po siyang tatlong mahabang balbas, at ang kanyang mukha ay parang Jede. May tatlong mahabang. balbas. Ang mukha ay Ang parang Jade. kanyang tindig ay napakarespetado. Tatanungin kita, saan mo nakilala ang matandang ginoong iyon? Ako po ay nagkataong napadpad sa lambak ng Longya at hindi sinasadyang nalutas ang larong Weiki ng Shenlong. Doon ko po nakilala ang matandang ginoong yon. Walang duda, sa si Wazi. Lola, narinig mo rin po ang tungkol sa kanya? Hindi lang narinig, ako ang... Ang iyong panloob na lakas ba ay ipinasa sa iyo ni Wazi? Ipinasa niya ang 70 taon ng kanyang kapangyarihan at pati na rin ang singsing na kibaw na ito. Ibinigay niya sa akin at inutusan akong gawin ang kung ano. Pero matigas akong tumanggi. Ikaw na mongheng walang alam sa kabutihan.
Hindi ba karapat-dapat sa iyo ang sektang Xiaoyao? Hindi po, pero ako po ay nagmonghe sa templo ng Shaolin mula pagkabata. Hindi po ako sasama sa ibang sekta sa buong buhay ko. Sige, ibigay mo na lang sa akin ang singsing na iyan. Mabuti. Talagang gusto ko po yan. Dapat nasa malapit lang sila. Umakyat tayo at tingnan. Hinahabol na nila tayo, bilisan mo. Alam ko na, nakita nila ang bakas ng paa ko. Para walang bakas ng pa, ang tanging paraan ay lumipad pataas. Lumipad pataas? Ituturo sa iyo ni Lola ang kinggong. Subukan mong tumalon pataas ngayon. Tingnan mo kung gaano kakataas makakatalon. Pero sa tingin ko, hindi naman ganoon kataas. Maliit na monghe, ayos ka lang ba? Dumudugo ka. Natakot kang madaganan ako, kaya mas pinili mong masaktan. Sa wakas, magalang ka kay Lola. Sige, ituturo ko sa iyo ang sining paglipad. Makinig ka ng mabuti. Gamitin ang lakas ng iyong mga paa, bahagyang ibaluktot ang mga tuhod. Iton ang kwi sa dantian, ipunin sa dibdib. Ang katawan ay parang lumulutang, relax ang mga tedyang. Nakakalipad na ako. Bobong monghe, sa pagbukas mo palang bibig, nawala na ang iyong tunay na enerhiya. Napakayabang mo na sa kaunting natutunan mo pa lang. Tama po ang turo ni Lola. Tanghali na. Lola, gutom na po ba kayo? May kakaibang sakit si Lola. Tuwing tanghali, kailangan kong uminom ng sariwang dugo para magsanay. Kung hindi, mababaliw ako. Manting mong, tulungan mo akong manghuling usa. Hindi po maari. Ako po ay isang monghe. Paano po ako basta na lang papatay ng buhay? Mapupunta po ako sa impyerno pagkatapos kong mamatay. Kung hindi makainom si Lolang sariwang dugo, mamamatay ako. Ibig sabihin, ikaw, monghe, ang pumatay sa akin. Mapanatag ba ang iyong kaloban? Hindi. Basta hindi po. Side, kung hindi mo ako hahanapan, kakainin kita. Kakagating kita hanggang sa maging duguan ka at inumin ang iyong dugo. Huwag po. Nasa itaas sila, habulin natin. Naku po, nakita nila tayo. Ito ang ikamamatay ni Lola. Bakit ka bumalik? Hinahabol po nila tayo. Hindi ko po kayo kayang iwanan. Tara na po. Lola, bilisan niyo po. Hinahabol po nila tayo. Hindi ko po kayo kayang iwanan. Tara na po. Huli na. Makinig ka sa akin, pumulot kang malilit na bato. Lola, maliliit na bato. Iton ang key sa dentyan, gamitin ang dalawang kamay, batuhin mo sila. Ikaw na amoy mong hika. Gayon, sino ang pinuno ng sektang Xiaoyao, unang disipulo? Ikaw! Gayon, ako na ang maglilinis ng sekta. Manting monghe, bilisan mo, buhatin mo ako. Munting monghe, hindi ka makakatakas, bumalik ka rito. Manting monghe, huwag mo na akong alalahanin. Itapon mo na lang ako sa paanan ng bundok. Wala kang kaaway sa babaeng iyon, hindi kanya papatayin. Hindi. Hindi ko po kayang iwanan si Lola. Lola. Ikalawang kapatid, Lola. Ikalawang kapatid, ikaw pala. Ikatlong kapatid, buti na lang itinulak mo kami. Kung hindi, tiyak na madudurog tayo. Ikalawang kapatid, hinahanap kayo ng mga tao mula sa pagtitipon ng 1 cent sa lahat ng dako. Hindi ako mapakali, kaya Munting monghe, nasaan ka? Lumabas ka na. Naku po, hinahabol tayo ng malakas na kalaban. malakas na kalaban? Mauna na kayo, haharangin ko sila. Menting mong, lumabas ka na. Sige, ikatlong kapatid, magkita na lang tayo sa susunod. Tara na. Unang disipulo, hindi ka makakatakas.
Bastos na bata, humaharang sa daan ko. Umalis ka. Lingbo Weibo, ito ay sining ng sektang Xiaoyao. Sino ang nagturo sa iyo? Sabihin mo. Basta hindi ikaw na masamang matanda. Una, maglagay ng kaunting malinis na tubig sa palad. Mula sa palad, maglabas ang enerhiya na mas malamig ng ilang beses kaysa sa yelo. Ang malinis na tubig ay natural na magiging yelo. Mabuti. Sa wakas, natutunan mo na ang paan ng pagtatanim na Sheng Sifu. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang paraan ng paglutas nito. May 6 na Sheng Sifu na nakatanim sa iyong katawan. Kailangan ng 6 na magkakaibang paan upang malutas ang mga ito. Una, ipadaan mo ang enerhiya ng beaming mula sa Dantian, dadaan sa Chenshu at Tei, papunta sa Kushi at Daling, hanggang sa palad. Sa mga araw na ito, malapit nang makumpleto ang aking banal na sining, hindi ako maaring mawala ng fokus para turuan ka. Andaan mong mabuti ang aking sinasabi, at paulit-ulit na magsanay. Lutasin mo mismo ang Sheng Sifu sa iyong katawan. Lola, ilang araw po akong nagsanay, at sa wakas ay nalutas ko na po ang lahat ng 6 na Sheng Sifu sa aking katawan. Mabuti. Ito ang patunay na ang iyong Tianshan, Liuyang Palm ay bahagya ng nagtagumpay. Tianshan Liuyang Palm? Kung hindi Tianshan Liuyang Palm, paano mo mapapawi ang Sheng Sifu sa iyong katawan? Ngayon, naperpekto mo na ito. Amang tama para bantayan ako. May mamamatay tao. Dapin sila. Dapin sila. Opo. Bilisan nyo. Sasaluin tayo ni Leader Kiao. Walang hiya. Kailangan silang dapin ng buhay.
Lianzong, protektahan ng marsyal. Habulin natin. Later, Kiao. Lianzong, harangin mo siya. Seg. Daozuan Tsingi.
Kamay na panghuli ng dragon. Malubhang nasugatan si Elder Bai. Umalis na kayo. Leader Kiao. Bilisan nyo. Hindi man lang kayo makayanan ang isang Kiao Feng. Nakakasira ito sa reputasyon nating mga kontrabida. Kaya pala, ang masamang-masamang si Duan Yan King. Hindi nakapagtataka na may ganoong husay sa ventriloquism. Ang apat na kontrabida ay sumama sa ipintang ng kanlurang Xia. Naging alipin. Ang ipintang ng kanlurang siya ay nagre-recruit ng mga mandirigma mula sa buong mundo. Ang sinumang sumali sa ipintang, ang kanilang martial arts ay magiging pinakamahusay sa mundo. Si Duan Yan King pa ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Patayin siya. Sabay-sabay tayo. Marshal. Boss. Ngayon ko kayo papatayin, kayong dalawang walang kwentang bata. Huwag kayong mag-away. Takbo. Takbo. Huwag na kayong mag-away. Huwag na kayong mag-away. Binibining Zong. Kuya, anumang problema ay pwedeng pag-usapan. Leader Sikong, bitawan mo ako. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Buwisit na babae. Takbo na. Dali. Habulin. Habulin. Huwag ninyong hayaang makatakas ang buwisit na babaeng yan. Huwag kang tumakbo. Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Binibining Zong. Walang hiya. Ilibing ng buhay ang buwisit na babaeng ito kasama ang Martins. Opo. Binibining Zong, sasamahan kitang mamatay.
Mag-ingat. Nandoon ang buwisit na babae, habulin. Sino ba talaga kayo? Paano ninyo nagawang harangan ang espesyal na sugo ng palasyo ng Lingjiu? Ang buwisit na batang ito ay tumakas mula sa bundok ng Wuliang. Magkasama sila. Hindi po, ang binibining ito ay walang kinalaman sa Wuliang Sword. Tanggalin mo ang iyong panyo. Nag-away uli. Huwag na kayong mag-away. Nag-away uli. Binibining mo, tumigil ka na. Binibining mo. Habulin. Habulin natin. Sandin niyo ako. Opo. Patayin. 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 Gagawin ko ang lahat na masama. Ako ang ikalawa. Ika-4, sino ba talaga ang sinusuportahan mo? Ako ba o ang ikatlong kapatid? Siyempre, ang ikalawang kapatid. Sa iyong kaunting kakayahan, gusto mo pang makipagkumpetensya sa ikalawang kapatid? Ikaw na hayop, hahapin kita. Matandang pulubi, sino ang may lakas ng loob na lumabas at makipagkumpetensya sa akin? Sige, haharapin kita. Binibining Wang, bakit ka tumatawa? Ginoong Duan, saan ba tayo dapat tumulong? Ano sa tingin mo? Dahil sinira ang sektang gaibang ang pangalan ng pinsan ko, galit na galit ako sa kanila. Pero ang mga taga-kanlurang siya, nagsimula pa lang ay nagmamayabang na. Sa tingin ko, mas mabuting tumulong tayo sa mga Han. Sage. Ginoong Duan, ang likod ng ulong iyong alagad ay ang kanyang mahinang punto. Madali itong maabot ng kalaban. Salamat sa pagpapahintulot. Sage, walang silbi. Sayang ang umbok sa likod ng ulo mo. Sig. CJ. Sid, kung gayon, ako, si Yun Song-he, ang susubok sa iyong galing. Sige, kung gayon ako, si Elder Tsi, ang haharap sa iyo.
Ang Snake Crane Ace Strikes ng ginoong ito ay may malalim na kapangyarihan. Kung hindi mapipigilan ang kanyang Dead Gate sa kilikili, mahirap manalo. Salamat. Maraming salamat, Binibini. Buwisit na bata, paano mo nalaman na ang aking kahinaan ay sa kilikili? Ang Snake Crane Ace Strikes, ang kilikili ang kahinaan. Nakasulat na iyan sa mga libro. Marshal, tila alam ng binibining ito ang lahat ng martial arts. Maaari siyang gamitin sa hinaharap. Sig. Mga tao, hulihin ninyo siya. Besu King Feng, walang makakapigil. Gapusin ninyo silang lahat. Sage. Seji, susubukan ko. Magaling. Ang iyong Lingbo Weibo ay mas mahusay kaysa sa aking guro. Saludo ako. Labis na papiri. Labis na papiri. Dahil tinawag kanyang bayaw, hindi mo siya pababayaan. Dalhin ninyo siya. Opo. Iligtas mo ako, bayaw. Iligtas mo ako, bayaw. AZ. Iligtas mo ako, bayaw.
Umalis ka, umalis. Gusto mo pang umalis? Bitawan mo ako. Lighter Kiao. Lighter Kiao. Ang banal na kalderong kahoy ay nasa bayaw ko. Kung may kakayahan ka, kunin mo na lang. Sugod. Linawin mo muna bago ka umalis. Bakit bumabalik ang lason? Kalokohan. Ngayon, ikaw at ako ay magkaaway hanggang kamatayan. Pinsan, kidlat at kulog. Habol bituin, abot buwan. Anim na pinagsama, 4 na simbolo. Ang murong ng Gusu, isa lang palang walang kwentang pangalan. Kailangan panggabayan ng isang babae. Pesensya na. Lumilipad na bituin, may buwan. Ginoong Murong. Sa kakayahan mong iyan, ang pagbuhay sa kaharian ng yan ay isang ilusyon lamang. Ano ang pangalan ng galaw mong iyan? Ito ba ang bagong likhang galaw ng pamilya ninyong Murong? Walang tagapagmana. Ang inyong angkan ng Murong, sa henerasyon mo, malapit nang matapos ang inyong kapalaran. Noong ang Doyhuan Singi ng iyong ama ay kinatatakutan sa mundo ng martial arts. Ikaw naman, ipinahiya mo lang ang iyong mga ninuno. Pinsan, Sino ka? kahiya-hiya ka bilang isang dakilang monghe, na nang api ng mga nakababata. Hindi ka ba nahihiya?
Pinsan. 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 Takbo. Siya yan. Magingat, Ginoo. Magingat, Ginoo. Sino yan? Sino yan? Se Binibining Wang yan. Maaring hindi ko makilala ang likod ng iba, ngunit ang likod ni Binibining Wang ay tiyak na makikilala ko. Gino. Binibining Wang, bilisan mo. Ginoong Duan. Bilisan mo. Huwag kang umalis. Gino. Gino. Bilisan mo. Ginong Duan. Takbo, bilisan mo. Ginong Duan. Gino. Gino. Ginoo, gusto niyo bang sumakay ng bangka? Kailangan pang ayusin ang bangka ko. Sapat ng dami ng pilak na ito para bilhin ang bangkang ito. Takbo. Bangka. Sumakay. Sumakay. Kapitan, bilisan mo ang paglayag. Ano yan? Binibining Wang, tumalon ka na sa tubig. Ikaw na naman pala, walang hiya kang bata. Bitawan mo siya. Huwag kang alis. Bitawan mo siya. Anong kalokohan yan? Huwag mong subukang gamitin ang iyong talim ng apoy. Kung hindi, kapag nasunog ang bangka, apoy at tubig, mas malala ang kamatayan mo. Huwag mo akong iwan. Anong bagawin ko? Pwede naman pag-usapan lahat. Huwag naman. Hindi ako marunong lumanggoy. Tulong. Tulong.
Napakagaling. Sa wakas ay nakawala na tayo sa demonyong yon. Kiao Feng, kung ayaw mong pumatay, bakit ka sumugod? Master. Gusto ko lang patunayan na kung gusto ko kayong patayin, matagal ko nang ginawa. Mga master, paumanhin. Tatay, nanay, ang inyong anak ay walang utang na loob. Dahil sa akin, kayong dalawa ay napahamak sa kamay ng masasamang tao. Ang malalim na paghihiganting ito ay tiyak na gagawin ng inyong anak sa hinaharap. Sana'y gabayan ninyo ang inyong anak upang mahanap ang tunay na salarin sa lalong madaling panahon. Diyos ko po, kasalanan. Tumahimik ka. Hindi ka ba talaga maniniwala? Silang dalawa ay magkasama ngayon. Sige, dalhin mo ako. May nakita ka bang babaeng nakasuot ng kulay ubi na pumasok? Kuya, may 4 na asong ulol ang pumasok. May nakita ka ba? Ang narinig ko lang ay may 4 na asong ulol na tumatahol dito. Ano ang sinasabi mo? Nakababatang disipulo, ninakaw mo ang kayamanan ng guro. Galit na galit ang matanda niyang amo. Sumama ka sa amin ng maayos at humingi ka ng tawad sa matanda niyang amo. Kung hindi, gagamitin niya ang huagong dafa para gawin kang walang silbi. Kaya pala, mga disipulo ng sektang Singsiu, hindi nakapagtataka na kayo ay malupit. Huwag kayong magkunwari na malakas dito. Malaki ang mundo, pupunta ako kung saan ko gusto. Kahit ang Diyos ay hindi ako mapipigilan. Tigil, umalis kayo sa daan. Huwag kang aalis. Ako ang pinakamamahal ng aking guro. Paano niyo ako abusuhin? Ang sakit. Nakakainis. Ibigay mo agad ang panlunas. Ang lunas.
Hoy, bumalik ka at sabihin sa halimaw ng Singxiu. Kung muli siyang manggugulo sa mundo ng martial arts, sa gitnang kapatagan at mananakit ng inosente. Ako, si Xiao Feng, ang unang hindi magpapatawad sa kanya. Opo, Ginoo, hindi na po mauli. Takbo. Deli. Takbo. Deli. Zhu. Takbo. Dumating ang malaking kontrabida. Takbo. Takbo. Ikaw ba ang pinadala ng malaking kontrabida? Hindi ako. Nagkamali ka ng tao. Dumating ang malaking kontrabida. Habulin niyo sila. Nandoon siya. Habulin. Habulin. Esay, Nga kontrabida. Pinadala kayo ng mga kontrabida. Papatayin ko kayo. Kilala mo ba ang babaeng nakasuot ng lila? Hindi. Pero natatakot ako na mahuli siya ng mga masasamang tao. Mga disipulo sila ng sektang Singxiu. Ang kanilang malupit na pamamaraan ay magkatulad. Huwag kang mag-alala para sa kanya. Kapatid Fu, bilisan mo at iulat sa Panginoon, huwag mo akong intindihin. Gusto marahil ng taong ito na protektahan ang kanyang Panginoon. Nasugatan siya sa pakikipaglaban, kaya't nalilito ang kanyang isip. Talagang kahanga-hanga ang kanyang katapatan. Kapatid, ayos ka lang ba? Kontrabida, huwag mong subukang saktan ang aming Panginoon. Maaari ko bang itanong kung sino ang iyong Panginoon at nasaan siya? Ginoong Duan, ito ay alitan ng mga sekta. Mga dayuhan lang tayo. Kung makikialam tayo ng padalos-dalos, maaring labag ito sa mga patakaran ng Jianghu. Mas mabuting hintayin na lang natin ang mangyayari. Maliit na payaso ng Jianghu, mabilis kang mamatay. Halimaw na ding, ngayon ay alisin ko ang salot na ito para sa mundo ng martial arts. Ika-4 na kapatid, patayin natin ang mga halimaw na iyon. Sage. Binibining Wang, dito ako para protektahan ka. Tulungan mo ang aking pinsan. Tara na. Ako, si Jiang, ang haharap sa iyong mga kasanayan.
Enerhiya ng yelo. Leader Zhuang, laso ng nabubulok na bangkay. Sage. Insan, ito pala ang Budo Mission Gong ang taong buping ng hainan. Taong Buping. Salamat sa pagkilala. Hindi ko akalain na alam ng batang babaeng ito ang aking martial arts at pinagmulan. Kung ayaw mong mamatay ang bastos na batang ito, lumuhod ka at yumuko ng 50 beses sa akin. Pakawalan mo siya. Luluhod ako. Basta't hindi mo sasaktan ang dalagang ito, luluhod ako ng 500 bises. Bilisan mo, takbo. Tigil. Diyos ko po, mag-usap na lang tayo ng maayos, huwag na kayong mag-away, di ba? Bakit kailangan pang gumamit ng sandata at saktan ang buhay ng tao? Gino, anong nangyari? Nadapa ka ba? Sabi ko na sa inyo, huwag na kayong mag-away, ang kapayapaan. Ang kapayapaan ang pinakamahalaga, huwag na kayong mag-away, di ba? Bastos na mong, tumahimik ka. Huwag na kayong mag-away. Nakikiusap ako sa inyo, huwag na kayong mag-away. Huwag na kayong mag-away, di ba? Huwag na kayong mag-away. Huwag na. Ginong Murong, tutulungan kita. Ang wadha ay maawain, ang kapayapaan ang pinakamahalaga. Ikatlong kapatid, bakit ka bumalik? Halika. Ang isang ito ay nagapalipad ng kao sa ere. Ang isang ito naman ay humihigop ng kao at ayaw bitawan. Anong klaseng martial arts ito? Ang paglilinang ay puno ng hirap. Dapat alalahanin ang nakaraang kalpa. Ang lamig. Anong lugar ito? Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. AMM.